Umaabot daw sa 3 hanggang 5 aksidente kada araw ang naitatala sa Skyway na ang karaniwang dahilan, mga humaharurot na sasakyan. Kaya naman mahigpit nang ipinatutupad ang speed limit na 80 kilometers per hour sa mga bus at truck at 100 kilometers per hour naman sa mga pribadong sasakyan, umpisa ngayong buwan ng Marso. Simula naman mamayang alas 10 ng gabi, ilang pangunahing lansangan ang sasailalim sa road reblocking o pagkukumpuni ng DPWH. At live mula sa EDSA, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sa haba nito na halos 10 kilometro, 12 to 15 minutes lang daw ang kailangan para bagtasin ang kahabaan ng Skyway Elevated Road. Kaya naman sa pagpapatupad ng speed limit doon, ang payo ng pamunuan ng Skyway, kaunting disiplina lang dahil hindi naman daw kailangan magmadali sa kalsada. Total wreck ang inabot ng pampasaherong bus na ito matapos malaglag mula sa ibabaw ng Skyway sa bahaging Sukat, Parañaque na 40 talampakan ng taas. Base sa investigasyon, papuntang Alabang ang sasakyan ng umano'y makipagkarera sa isa pang bus bago bumangga at lumusot sa bakod ng Skyway. 3 ang patay sa insidente. Ayon sa pamunuan ng Skyway, ang insidenteng tulad nito ang dahilan kung bakit simula sa unang araw ng Marso, mahigpit nang ipatutupad ang speed limit sa elevated highway. 80 kilometers per hour para sa mga bus at truck, 100 kph naman para sa mas maliliit na sasakyan gaya ng kotse. Maraming buhay ang nakasalalay doon sa ating driver ng bus. On the average, ang pasahero niyan, 60. At pagka yan ay na-aksidente, mas maraming pinsala ang naidudulot. Gamit ang speed gun, ia-apprehend sa magkabilang dulo ng Skyway ang mga lalabag sa speed limit. 1,500 pesos ang multa na kailangang bayaran sa loob ng 3 araw sa head office ng LTO. Sa ngayon, tuwing rush hours o 7 to 9 a.m. kapag weekdays lamang maninita ang Skyway Patrol. Pero pinag-aaralan na raw ng pamunuan kung kailan sisimulan ang panguhuli pagdating naman ang hapon. Kanina, nasampulan ng Skyway Patrol ang bus driver na ito. Pero sagot ng driver. Kayo sir, pag nagpapatakbo kayo, anong takbo niya? Hanggang mga 70, 60 gano'n minsan. Totoo yan? Hindi ba kayo nangangawit pagka 80 lang? Hindi naman sir, kasi para sa kaligtasan lang ng tao. Ano bang pakiramdam niyo sir pagka pumapaspas yung bus? Nakakatakot yun. Pag mabilis, malapit sa disgrasya. Samantala, nagbabala naman ang DPWH sa mga motorista na magagawi sa South Superhighway Bridge No. 2 na asahan ang pagsikip ng daloy ng trapiko doon. Simula kasi sa 3 ng Marso, 45 araw na sasailalim sa demolition at reconstruction ang ilang bahagi ng tulay. Mula sa President Quirino Avenue hanggang San Andres Street, isasara muna ang southbound ng Bridge No. 2 at gagawing two-way ang traffic sa northbound lane. Naglabas naman ng alternate routes ang DPWH para sa publiko. Magpapatuloy rin ang repair at improvement sa ilang major thoroughfares sa Metro Manila simula alas 10 ngayong gabi hanggang alas 4 ng umaga sa darating na Lunes. Friday night na naman at yung iba sa atin nagmamadali para makauwi, yung iba naman ay umahabol dun sa gigimikan nila. Sa bahaging ito ng North EDSA, makikita natin light to moderate pa rin yung daloy ng trapiko at magpapatuloy yan, lalo yung northbound magpapatuloy yan at medyo magsisikip papunta naman doon sa bandang monumento. Jessica? Cedric, ano ang parusa sa mga hindi susunod sa speed limit sa Skyway? 1,500 pesos, Jessica, yung magiging multa niya. Tapos in 3 days, kailangan mabayaran ito sa LTO, Jessica. Okay, wala bang balak na itaas yan? Parang mura eh. Sa ngayon, Jessica, wala pa naman. At actually, wala pa rin nabanggit itong Skyway kung yung may first offense, second offense, third offense, gano'n. Sinabi lang nila is 1,500 pesos kung mahuhuli ka na lumampas dun sa 80 kilometers o kaya 100 kilometers or kung mas mababa ka dun sa 60 kilometers na minimum speed limit, Jessica. Okay, dun sa mga gagawing reblocking na naman bukas, ano ang mga dapat tandaan ng ating mga motorista? Okay, pwede silang sumangguni o tumawag sa DPWH o kaya i-check out yung website ng DPWH kung hindi man nila nakita yung flash natin kanina. Meron din may mga pinost sila doon ng mga lugar kung saan kailangan maiwasan para hindi na maabala pagdating nitong weekend na ito. At yun nga, makikita nila yung listahan nila doon kung ano-ano yung mga bahagi ng Metro Manila, specifically yung mga major thoroughfares na kailangan ng repair ngayong weekend, Jessica. Coordinated naman ang DPWH at MMDA kasi madaling mapuntahan yung website ng MMDA minsan eh.
Tama yan, Jessica. At again, tinanong natin ang DPWH kung bakit weekend talaga. Sinasabi nila, 1 month before itong repairs na ito, talagang ini-schedule na nila ito. At ito talaga yung the best time para makapag-repair sila kapag weekend. Kasi nga, very significant yung nababawas dun sa dami ng mga sasakyan sa Metro Manila, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.